Sa po natin, isa pong mambabatas mula po sa Manila 2nd District, si Representative Rolando Valeriano. Siya rin po ang chairperson ng House Committee on Public Order. Magandang umaga po, Congressman Valeriano. Si Zander po ito at si Angel. Morning po! Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programa ninyo. Opo. Meron ho kayong, tama ho ba sir na kayo po ang author po nung Republic or nung House Resolution 879? Kayo ho ba Tama yung... po. Opo. Kayo na po ang Tama magpaliwanag po nung nilalaman po nitong ating resolution? Actually, dalawang approach po yan. Isang House Bill, isang resolution. Yung pinaka short-term solution natin, ma-approve agad yung resolution natin na humihingi tayo ng 50% discount sa lahat ng toll fee. At yung House Bill natin, yun din po ang nilalaman. Pero ito po ay batas na kapag ka dumating sa emergency situation ang Pilipinas, automatic siya na bababa ng 50% yung toll fee natin. Yan po hinihingi natin dahil naniniwala tayo, hindi lamang yung mga mananakay na dumadaan ng toll fee. Yung iba po dyan, yung may daladala ng goods, may daladalang kargamento na dumadaan. Tama. Siyempre, pagka mataas po ang toll fee, ikakarga rin nila sa daladala nila. Ang end user po ang tatamaan dyan. At the same time, tumaas na yung gasolina nga, ang gobyerno po ay umisip ng paraan kung paano kahit paano maibsan yung paghihirap nating ng mga kababayan. Tinanggal na natin or tatanggalin na natin in a few weeks yung excise tax, which is 10 pesos for gasoline, 6 pesos for diesel. So siguro po marapat lamang na yung mga toll fee operator naman konting tulong din naman galing sa kanila. Total, panandalian lamang po ito. Ang hinihingi natin kung ano yung nilalaman nung pagtatanggal na excise tax. I mean, kung hanggang Disyembre, kahit hanggang December man lang, at kapag may emergency situation pa rin, i-extend. Pero pagka bumalik na sa dati, balik na rin po yung toll fee. So siguro po, pagbibigyan naman tayo, ang hinihingi natin ay ang Pangulo ay umakto rito at makipag-usap sa mga toll fee regulator at samahan tayo rito sa pagdurusang inaabot ng hindi lang naman ng bansa natin. Halos ng buong mundo po dito sa pagtaas ng crude oil. Pero kung di ba ito po yung pag-aari po ng mga pribadong kumpanya, sa tingin niyo Tama po po. ba pakikinggan po ang inyong panukala? Siyempre pag ganito yung kanilang negosyo ang kanilang isinaasa alang-alang. Objective naman po yung ginawa natin. Lahat naman po ay nagsasakripisyo sa panahon na to. So I see no reason kung bakit yung mga big businessman natin, mga malalaking negosyante natin, hindi maki-cooperate. So tingin ko po, ano naman to, win-win solution naman to on the part of yung taong bayan, silang mga toll fee regulator at yung gobyerno po. Kasi ano naman nag-set naman ng example ang gobyerno, nauna na, tinanggal kaagad nila yung, or tatanggalin nila in a few weeks yung excise tax. Ang taong bayan naman po, nakita naman natin, nagtitipid, nagtitiis na. So siguro marapat din po naman na itong mga malalaking negosyante natin, makisali naman dito sa problema natin. Total, ang inihingi lang naman natin dito, pansamantala habang tayo nasa ganitong sitwasyon. Opo, kung yun hong House Resolution at yung House Bill, sabay nyo pong i-final, yung Tama po. yung House Resolution parang automatic ho yung kanyang effect, tapos ho yung House Bill, tama ho ba, parang emergency lang siya kapag ka $80 per barrel. Tama. Kasi po naman, kung babalik na sa dati yung price ng gasoline at yung house bill natin hindi ginawa natin talagang reduce, mukhang hindi naman po fair yun. Kaya ang Correct. ginawa ko po talaga dyan, kada aabot ng $80 per barrel ng gasolina, ibig sabihin sa ganitong sitwasyon na tayo, mag-reduce na kagad ng 50% lahat ng toll fee. In which I think, ano naman to, tama lamang po kasi hindi lang naman sila ang medyo maghihigpit na sinturon dito. Income pa rin naman po. Kaya lang sinasabi ko na in emergency situation. Naniniwala naman ako na hindi na mahabang panahon ganyan na sitwasyon po natin. And hopefully, in a few weeks, masolve na rin yung problema ng Iran
US conflict, hindi po ba? Correct. Pero kung doon po ba sa inihain po ninyong panukala, meron po bang nakapaloob po doon na mekanismo kung papaano po ipatutupad agad ang toll reduction kapag naabot po yung $80 per barrel na presyo po ng langis? Batas po yun. So, upon approval po yun, dapat implemented kagad siya. At pagka hindi, siguro during the deliberation, during the hearing, maglalagay na tayo ng mga penalty clause kung paano makikikooperate yung mga... Kasi ano naman po, pwede naman nating i-regulate, to be honest, yung toll fee, di ba? Hindi naman tutulad nung gasolina na talagang sinamantala talaga yung deregulation law. Napakasakit nga po na itong mga oil company na to, nakikita nyo naman kung paano nila sinasamantala yung presyo ng gasolina, na even yung old stock nila, nung isang linggo pa ako nag-iingay, yung old stock nila na dumating before the war, tuloy-tuloy ang pagtaas ngayon. So, hindi ko malaman na kung bakit yung naka-imbak na gasolina sa depo, tumataas yung presyo. And according to them, that is an industry practice. Ako naman, sa panahon ng emergency, sana yung industry practice na yan, medyo mag-sway naman ng konti o kahit pa paano matuto namang makisama. So, ganyan din po yung sa toll fee na hinihingi ko. Kapag nasa ganito tayong sitwasyon, matuto naman mag-bend ng konti yung mga negosyante natin at magbalik naman ng konti sa taong bayan. Kasi ang talaga pong tinatamaan dito, yung taong bayan talagang, nakikita ko to within a week, kapag hindi pa natapos to, talagang hirap na po ang taong bayan sa nangyayaring problema na to. Opo. Nabanggit nyo na rin ho yung na ang toll fee po ay regulated pa natin, ang langis po ay deregulated. Meron ho ba kayong action, sir, o pinag-iisipan ho dyan sa mababang kapulungan na amyenda po doon sa oil deregulation law? Opo. Step by step lang tayo. Iniisa-isa ko lang po na kahapon in the proban for third reading yung binigay natin na power sa presidente na tanggalin yung excise tax. Ang susunod po niyan, definitely, bubuksan ko na po yung deregulation law at hahanapin ko na po kung paano natin, at least in a situation like this, magkaroon ng kamay ang gobyerno para, kumbaga, kahit makarot stick, hagupitin tong mga oil company na mag-aabuso. Sa ngayon po talaga, walang magawa ang gobyerno. Naririnig ko yung DOE ngayon, kundi makiusap sa mga oil company. Ang problema, kung yung pakiusap natin, medyo mukhang hindi naririnig ng oil company, and still, kada Martes, tuloy-tuloy pa rin sila ng pagtataas. Imagine mo, umabot na halos 100 pesos ang diesel, di ba? At para po sa kaalaman din ng iba, baka nalilibang tayo na ang tinitignan lang natin yung pumping station, yung mga gasolinahan. Hindi po yun ang malaking tama sa atin. Ang malaking tama sa atin dito, kasi ang bulk ng diesel, ibinibenta nila yan. Hindi naman po sa gasolina. Pansinin niyo po yung mga small player, pa isa-isa, dalawa lang yung gasoline station nila. Ang malaki po rito, binibenta nila sa mga factory, sa mga pabrika. Halimbawa po, magsasite ako na example, million liters of diesel is ibebenta nila sa sa San Miguel Corporation. Pag mataas po ang presyo natural, ikakarga ho yun sa produktong ginagawa nila. At yung end user po ang tatamang. Kaya po tumataas yung presyo ng ng bilihin, kasi yung binenta nilang krudo na para magpatakbo ng pabrika, yung binenta nilang krudo sa Meralco, kapag mahal po, siyempre tataas na rin kaagad yung elektrisidad natin. Kaya ang tama po rito, hindi tayo masyado dapat nakatingin doon sa mga pumping station. Ang tignan po natin dito, yung bulk by bulk na binibenta nila sa mga factory, yun po ang malaking konsumo. At sa totoo lamang, yung in-import nila na 10 million liters, baka 8 million liters goes to the factory. Konti lamang yung napupunta sa pumping station. Malit lang po ang konsumo natin dito sa sa gasoline station. Kung mapapansin nyo nga, yung mga small player, minsan sa Maynila, isa, dalawang gasolinala sila. Pero how they survive? Because of that technique na binibenta nila sa malalaking mga factory, in which industry naman po talaga yon. Yan po talaga yung totoo nangyayari dyan. Kaya malaking tama po yan. Hindi lang sa mananakay, malaking tama yan sa lahat ng bilihin na tataas talaga ang presyo ng bilihin natin in a few weeks.
Opo. Kung mabalik po ako doon sa tapyasan, no, sa singil sa toll, sa panukala po ba ninyo saklaw po ang lahat ng tollways o piling tollways lamang po? At kamusta po ang nakukuha po ninyong suporta sa inyong mga kapwa mambabatas? Lahat na po ng tollways at naniniwala po ako kahapon pa lang pagdating ko pala sa Congress na malaman ng mga congressman na nag-file ako. Marami nang sumusuporta at marami nang gustong mag-co-author. Definitely po, ang House of Representatives naman, nakatuon talaga kung paano mababawasan, kung paano maiibsan yung pagdurusa ng taong bayan. At sabi ko nga kay maliit na solusyon, 4 days work, nagawa na natin, yung ayuda na binababa na natin para sa super, para sa yung excise tax, tinanggal na natin. Lahat po ng pwedeng magawa natin na para kahit pa paano mabawasan ng konti yung paghihirap. Gagawin po natin yan. At yung ang House of Representatives po, ang mga congressman po naman, nakatingin naman talaga dyan. Nag-iisip po kami lahat kung paano kami makakatulong sa problema dumarating na to. Opo, siguro po yung mga nakikinig sa atin ngayon, sir, pumapalakpak din ho habang tayo ay pinakikinggan dahil napakaganda po nung inyong panukala. Siguro po yung baka ho kasi umasa kami ng sobra. Yung realidad po ba, sir? At gaano po katiyak na ito po ay ating maipapatupad din po in the coming weeks or Yung months? House Resolution po, mabilis po yan. Parang yung ginawa lang natin sa excise tax. Yung House Bill po, syempre, it will take a month. Although, kapag na-approve na yung House Resolution, kahit pa paano, meron na tayong, sabi ko nga, meron short-term remedies tayo. Up to December. Then after that, wag naman sana maulit yung ganitong problema. Opo. Kung nakalusot na po yung House Bill natin, kahit pa paano, hindi na tayo nagka-cramming o hindi na tayo naghahanap ulit another House Resolution. Hindi na po. Meron na tayong batas talaga na automatic na kapag every time natataas yung presyo ng gasolina at every time na magkakaroon ng emergency situation ang bayan natin, meron na tayong batas kaagad na nakaumang na all you need to do is just to implement sa executive. Opo. And with that, Congressman... Maraming salamat po. Opo, Congressman Valeriano, maraming salamat po, sir. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo lahat. Nakausap po na